ng ulo ng mga balita. Balitang Bayan. PUV Modernization Program planong suspindihin ni Transportation Secretary Dizon. Balitang Bayan. Pagdaan ng convoy ng PNP sa EDSA busway, dinipensahan ni PNP Chief Marbil. Balitang Bayan. Maximum suggested retail price sa imported na bigas, ibababa pa. Balitang Bayan. Balita sa ibayong dagat, 3 US citizens natagpo ang patay sa isang beach resort sa Belize. Balitang Bayan. Balita pampalakasan, Chicago Bulls winakasan ng 6-game losing streak sa nagpapatuloy na 79th regular season ng NBA. Balitang Bayan. At para naman sa ating showbiz news, Queen of All Media Chris Aquino nagpakita na sa publiko. Balitang Bayan. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Jen Patrolya. Balitang Bayan. Sa mga tampok na balita, sususpindihin muna ni bagong Transportation Secretary Vince Dizon ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program habang nire-repaso pa ang naturang programa. Ito ayon kay Senate President Chis Escudero matapos niyang makausap si Secretary Dizon. Ayon sa kalihim, pinare-repaso niya ang PUV Modernization Program at pansamantala itong ipasususpinde hanggat hindi pa natatapos ang pag-aaral kaugnay sa nabanggit na programa. Una nang inaprobahan ng Senado ang resolusyon na humihikayat sa pamahalaan na pansamantalang isuspinde ang pagpapatupad ng Public Transportation Modernization Program dahil marami pang problema, reklamo at alalahanin ang mga drivers at operators na maapektuhan nito. Umaasa rin si Senate President Escudero na kakatigan ng bagong kalihim ng DOTR ang posisyon ng Senado na ipagpaliban ang naturang programa dahil sa hindi pa handa ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. Balitang Bayan. Ikinalugod naman ni Senador J.V. Ejercito ang pasya ni bagong Transportation Secretary Vince Dizon na suspindihin muna ang Public Transportation Modernization Program habang nire-repaso pa ang nasabing programa. Ayon kay Senador Ejercito, mas maganda na repasuhin muna ang implementasyon ng naturang programa para matiyak na magiging epektibo ang pagpapatupad nito. Hindi anya tamang ipatupad agad ang isang programa na hindi pa naman ganap nga handa ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan para sa implementasyon nito. Matatanda ang inaprobahan ng Senado ang resolusyon na nanawagan na ipagpaliban muna ang nasabing programa hanggat hindi natutugunan ang reklamo at problema ng mga drivers at operators na apektado ng PUV modernization. Balitang Bayan. Pinuna naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang kawalan ng presensya ng traffic enforcers sa bus stops ng EDSA busway. Ayon sa kalihim, lumalagpas sa itinakdang oras ng pagsakay ng mga pasahero ang bus sa EDSA carousel. Nabababad din anya ang mga bus sa bus stops at minsan ay lumalabas na rin sa busway. Dahil dito, plano ni Secretary Dizon na maglagay ng hiwalay na dedicated concourse o bridge way sa EDSA busway at MRT3 upang maiwasan ang siksikan ng mga pasahero lalo na kapag tuwing o rush hour. Magpapalagay din ang opisyal ng mga signage upang hindi malito sa direksyon ang mga commuter. Balitang Bayan. Kaugnay pa rin sa balitang transportasyon, tiniyak ng Malacanang na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan upang mapabuti ang sistema ng transportasyon sa bansa. Kasunod ito ng ulat ng Philippine Institute for Development Studies na nagsasabing kulelat o nahuhuli ang Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa sa ASEAN pagdating sa transport infrastructure. Iginiit ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary
Secretary Claire Castro na hindi naman tumitigil ang gobyerno sa pagpapatupad ng mga proyekto upang mapabuti ang infrastruktura ng transportasyon sa bansa. Bagamat may ilang faktor o salik anya na maaaring nagiging sanhi na pagkaantala ng ilang proyekto, tiniyak ng opisyal na ginagawa na ng pamalaan o ginagawa na ng pamalaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng mga kaya upang mapatupad o maipatupad ang mga pangako nito sa taong bayan. Sa ngayon, patuloy ang isinasulong ng malalaking proyekto ng Administrasyong Marcos tulad ng PUV Modernization Program, Railway Expansion, road network improvements at iba pang inisyatibo upang mapadali ang biyahe ng mga mamamayan at mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Balitang Bayan. Samantala, labas naman tayo ng himpilan. General Marbila, binigyang diin na emergency ang pagdaan sa EDSA busway ng convoy ng isang high-ranking police official. Iyatin ang balitang yan ni Patrol 17 Jopel Pelenyo. Emergency ang dahilan ng pagdaan umano ng convoy ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa EDSA busway na sinita ng mga tauhan ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Ito ang binigyan diin ni General Marbil makaraang kumalat ang ulat hinggil sa insidente. Pahayag ni Marbil, dumaan sa busway ang convoy dahil kailangang dumalo sa mahalagang pulong na may kinalaman sa kanilang mga ikinakasang operasyon. Paliwanag pa ni Marbil na nakasaad sa panuntunang nilagdaan ng Department of Transportation o DOTR at PNP na pahihintulutang dumaan sa EDSA busway ang anumang police convoy basta't emergency o lehitimo ang lakad nito. Una nang sinabi ng DOTR na maliban sa mga bus ng EDSA carousel, tanging mga convoy lamang ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice ang pinapayagang dumaan sa busway. Tumanggi naman ang Chief PNP na pangalanan ang police official na sakay ng convoy na nahuli sa EDSA carousel. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ. Patrol Report. At sa iba pang tampok na balita, ibababa pa ng Department of Agriculture sa 49 pesos ang maximum suggested retail price sa imported na bigas simula sa Marso a 1. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi ipatutupad ang 49 pesos na MSRP sa bigas sa buong bansa. Pero gagawaan niya ang kagawaran ng diskarte sa pamagitan ng pagpapataw ng MSRP sa mga piling pamalengke o palengke sa Metro Manila, mga pangunahing lungsod at mga urban centers. Idinagdag pa ng kalihim na maraming provincial areas ang nagbebenta ng mas murang halaga sa MSRP. Una nang ipinatupad ng kagawaran ng 58 pesos sa kada kilo ng MSRP sa bigas. Kaugnay ng balitang yan, handa namang alalayan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka sa Nueva Ecija at Pangasinan na may labis na supply ng kamatis. Kasunod ito ng ulat na itinatapon na lamang ang mga sobrang supply ng kamatis dahil sinasabing binabarat na ang mga magsasaka sa farm gate price na 4 pesos kada kilo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, kailangan lamang makipag-ugnayan ng mga magsasaka sa Municipal Agri at Regional Field Office upang matulungan sa market o market linkage. Maaari namang humanap ang mga magsasaka ng pagbabagsakang palengke o di kaya'y kadiwa upang maibenta ang mga sobrang supply ng kamatis. Tiniyak naman ni Asek de Mesa na patuloy ang kanilang pagsisikap para maitayo ang mga cold storage na makatutulong na maiwasan ang mga nasasayang na agri-commodities. Balitang Bayan.
Wala namang nakitang hoarding ang Department of Agriculture sa mga na-inspeksyong cold storage facilities ng sibuyas. Ito mismo ang kinumpirma ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa kasunod ng direktiba ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Bureau of Plant Industry na inspeksyonin ang mga bodega ng sibuyas. Ayon sa tagapagsalita, wala na halos o kakaunti na lamang ang mga stocks ng sibuyas sa mga cold storage na na-inspeksyon ng BPI. Kabilang sa na-inspeksyon kabilang sa mga na-inspeksyon sa Metro Manila, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Central Visayas. Sa ngayon, naaabot na lamang sa 500 metriko tonelada ang inventaryo ng pulang sibuyas. Inaasahan naman ng kagawaran na tataas ang inventaryo ng produkto sa peak season o harvest season sa Marso hanggang Abril. Balitang Bayan. Kaugnay ng balitang yan, posible namang bumaba pa sa 80 pesos ang presyo ng imported na sibuyas. Ito'y dahil sa pagdating ng inangkat na imported na sibuyas na mula sa China. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, ibabagsak ang naturang produkto sa mga palengke sa mga susunod na araw. Dahil dito mararamdaman na ng mga mamimili ang pagbaba ng presyo nito sa halagang 80 pesos hanggang 100 piso kada kilo na malayo sa presyohan ngayon na 140 pesos hanggang 240 pesos kada kilo. Sa ngayon, limitado pa lamang ang dami ng imported na sibuyas ang dumating sa bansa. Balitang Bayan. At sa iba pang balita, tatablahin ng bagong Palace Press Officer ang mga fake news at disinformation na kumakalat laban sa Malacanang. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na pinag-aaralan na ng Malacanang na magkaroon ng fact-checker upang suriing maigi ang mga tamang impormasyon para hindi malinlang ang mga Pilipino sa fake news. Pinag-iisipan talaga namin kung magkakaroon kami mismo ng fact-checker para mas madali. Maliban sa sarili kong pag-iimbestiga at pag-susuri, dapat magkaroon ng fact-checker sa handmen. Kasi mas magiging madali ang pagbibigay ng impormasyon kapag na-verify na lahat. Handa namang humarap muli si Undersecretary Castro sa pagdinig ng Tri-Committee sakaling ipatawag siya ng mga mambabatas. Kung ikaw naman ay magsasabi ng katotohanan, wala ka naman dapat ikatakot. So, dapat harapin kung anong harapin. Kung makakatulong to in aid talaga of legislation, bakit naman hindi? Pinaalalahanan naman ni Undersecretary Castro ang mga Pilipino na i-check maigi ang mga impormasyon bago maniwala upang hindi mabiktima ng fake news at disinformation. Huwag tayo mabuhay sa fake news. Yung mga nagiging kritiko, ang gamit ay kasinungalingan. Ang dasal lang natin, huwag po sana tayo mabulagan. Tayo po rito ngayon ay makikipagtulungan tayo sa lahat para pumapahatid sa taong bayan kung ano yung programa, proyekto ng gobyerno na maaaring makatulong sa inyo. And at the same time, lahat na maaaring paninira dito nang walang katotohanan. Kasi may mga paninira, pwedeng totoo, ba? Pero yung mga paninira na walang basihan kundi intriga lamang. Yan po ang tinig ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro sa panayam ng DWIC. Balitang Bayan. Samantala, tanggap muna tayo ng IZ Report. Argumento at posisyon ng isang Supreme Court Associate Justice tumutugon na sa nilalaman ng petisyon laban sa paglipat ng excess funds ng PhilHealth. Iyahatid ang balitang yan ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Tumutugon sa posisyon ng mga petitioner ang naging argumento ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier sa oral argument sa petisyon na kumukwestiyon sa ginawang paglilipat sa National Treasury ng PhilHealth ng 89.9 billion peso na excess reserve funds nito. Itiniyag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, isa sa mga petitioner, makaraang bigyang diin ni Justice Javier na ang pondo ng PhilHealth ay dapat na eksklusibong ginagamit sa mga programa ng PhilHealth at hindi ito dapat ginagamit sa ibang programa at proyekto. Ayon kay Pimentel, ito mismo nakapaloob sa kanilang petisyon. Una rito, nais malaman ng Korte Suprema kung bakit kailangang
i-reallocate ang pondo ng PhilHealth sa mga proyekto na may pondo na tulad ng mga infrastructure projects, peace process at modernization program ng AFP. Tumanggi naman si Pimentel na sabihin na kumpiyansa siya na papaboran ng Korte Suprema ang kanilang petisyon. Bawal anyang mag-predict sa magiging ruling ng Korte Suprema bukod pa sa isa pa lang si Justice Xavier sa mga interpolator. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. At sa iba pang balita, kooperasyon ng BI at NBI kinakailangan para mapabilis ang deportasyon o deportation ng mga arestadong POGO workers. Yatin ang balitang yan ni Patrol 24, June Samson. June. Makikipag-ugnayan na ang Bureau of Immigration sa National Bureau of Investigation para mas mapabilis ang pagpapadeport sa mga naarestong POGO workers. Nilinaw ng DI na para maiproseso ang deportation ng mga nahuli ay kailangan ang tatlong mahalagang dokumento tulad ng valid passport o travel document, NBI clearance na magkukumpirma na walang itong nakabinding accountability at paalis o outbound ticket. Sinabi ni Immigration Commissioner Anthony Viado na mahalaga na mabigyang prioridad ang mabilis na deportation ng mga arestadong POGO workers. Habang nagtatagal kasi niya ang pananatili ng mga ito sa bansa dahil sa naantalang deportation process, ay binabalikat ng gobyerno ang mga gastusin habang sila ay nakakustodiya sa detention facility. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIG, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Matapos sa IZ report, dako naman tayo sa Ronda Probinsya. Pag-aresto sa mga may warrant of arrest sa Naga City Police Office nagpapatuloy. Iyatin ang balitang yan ni Melvin Machado. Melvin. Maliban sa kampanya sa illegal na droga, nakatutok din ang Naga City Police Office sa pag-aresto sa mga sospek na merong nakabinbin na warrant of arrest. Isa sa mga naaresto ang sospek na si Alice Berlito, 36 years old, residente ng Barangay Pakulong, Sudang Naga, na nahaharap sa kasong qualified theft na may piyansang 40,000 pesos. Arestado din ang sospek na si alias Emil, 40 years old, isang parking attendant, residente ng Barangay Abella, Naga City at nahaharap sa kasong qualified rape na walang piyansang inirekomenda ang korte. Maliban pa ito sa hiwalay na kasong 2 counts ng acts of lasciviousness na mayroong piyansang 108,000 pesos bawat isa. Ayon sa Naga City Police Office, dahil nasa kamay na sila ng PNP, magsisimula ng gumulong ang kaso upang maibigay ang hustisya sa biktima. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, TWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, 2 katao patay sa insidente ng hit and run sa lalawigan ng Quezon kagabi. Dati ng balitang yan ni Arman Cambe. Arman. Hustisya sigaw ng mga pamilya ng 2 biktima ng hit and run na nabundol ng di umano isang pulang van kahapon na madaling araw sa National Highway sa pagitan ng Candelaria at Tiaong sa Quezon. Sa pahayag ni Barangay Chairman Oni Pajardo ng Barangay San Francisco, Victoria, Laguna, ang mga biktima ay nakilala sina Erickson at Melchor Quintana Rostum, pawang mga residente ng Barangay San Francisco, Victoria, Laguna. Ayon sa mga nakasaksi sa krimen o sa insidente, sakay na motorsiklo sina Erickson at Melchor nang mabundol ng van na di mo na minamanehan, hindi pa nakikilalang driver. Matapos na tumilapon sa gitna ng highway ang 2 biktima, basta na lang ito umano iniwan ng masabing driver at pinabayang masawi sa nasabing lugar. Pinaghanap pa ng mga pulis ang nasabing driver sa ngayon. Arman kami mula Calabarzon, nagulat pa si MP na may todong lakas, DWIZ, nagbabalit ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa iba pang balita, 30 kilong sawa nasagipa sa Angeles City. Yatin ang balitang yan ni Johnny Gale. Johnny? Yes, matagumpay namang nasagip nitong mga tauhan mula sa Angeles City Veterinary Office at City Environment and Natural Resources Office. Itong isang 14 feet na sawa na may timbang na 30 kilo
dito sa masukal na bahagi ng barangay Kawayan dito sa siyudad ng Angeles sa bandang umaga. Ayon dito sa ulat ng City Information Office, ang nasabing sawa ay namataan nitong mga residente sa masukal na lugar na agad nilang ipinagbigay alam sa mga barangay officials na siya namang nakipag-ugnayan dito sa city government. Mabilis namang dumating dito sa lugar ang mga tauhan ng City Veterinary Office at Sinro upang maingat na masagip nga itong nasabing ahas na i-turn over na sa pangangalaga ng DENR Regional Office 3 itong nasabing python. Ayon dito kay DENR Regional Executive Director Ralph Noida, bago nila tuluyang pakawalan sa kanyang natural habitat ang sawa, ay kailangan muna nilang matiyak na nasa maayos itong kalalagayan. Nagbabala din itong si Director Noida sa sinumang individual na nag-aalaga ng mga endangered species gaya nitong sawa at iba pa na may malaking pananagutan sila sa batas sa ilalim nitong Republic Act number 9147 kilala bilang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa sandaling mahuli silang nag-iingat ng mga ito na walang kaukulang permiso at Wildlife Registration Certificate mula sa DENR. So yan ang report. Buhat ito sa Angeles City. Ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Impilo May Todo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa iba pang balita, PCSO nagkaloob ng 2.3 million pesos na tulong sa 3 NGO. Iyatin ang balitang yan mula kay Angelo Bainyo. Nagbigay ang PCSO ng 2.3 million pesos na tulong sa 3 NGO noong Pebrero 24 sa kanilang main office sa Mandaluyong City. Iniabot ni PCSO General Manager Melquiades Robles ang tig 1 million pesos na tseke sa Hospicio de San Jose Incorporated at White Cross Incorporated, habang 300,000 pesos naman ang natanggap ng Alay Pag-asa Christian Foundation Incorporated. Ang donasyon ay bahagi ng Institutional Partnership Program ng PCSO na sumusuporta sa mga welfare agencies at charitable medical facilities. Ipinahayag ng mga benepisyaryo ang kanilang pasasalamat at patuloy na hinihikayat ng PCSO ang publiko na suportahan ang kanilang gaming activities upang mapondohan ang mga kawang-gawa. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Alam niyo ho ba na yung katumbas ho ng bawat taya po ninyo, taya po natin sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat ticket po ninyo, tiyak, siguradong sigurado may natutulungan at matutulungan po tayo na mga kababayan sa kanilang pangangailangan medikal, dahil sa PCSO basta kawang-gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Balitang Bayan. At magbabalik po ang Balitang Bayan sa oras po sa Pilipinas. 12:25 na po na magandang tanghali. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Balitang Bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik po ang Balitang Bayan sa oras po ng alas 12:32. Sa pagpapatuloy po ng balitaan, nanindigan si Senate President Chis Escudero na hindi magre-request ng special session ang Senado sa Malacanang. Ayon kay Senate President Escudero, hindi tama na magkunwari ang Senado na may urgent legislation dahilan upang humiling ng special session. Pero ang tunay na pakay ay impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na alangan na kusang magpatawag ang Pangulo na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng special session. Gayong may intriga na ang Pangulo ang nasa likod ng pagpapa-impeach kay Vice President Duterte. Dahil dito, inihayag ni Undersecretary Castro na mas maiging Senado ang humiling sa Pangulo ng special session. Giit pa ni Senate President Escudero na kailangan na nasa sesyon ng Senado dahil doon lamang maire-refer ang natanggap nila na articles of impeachment mula sa Kamara.
Balitang Bayan. Pinangaralan naman ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile ang mga mambabatas na aralin mabuti ang mga naghain ng impeachment trial itong mga nagpa-impeach nitong mga impeachment trial sa nakalipas na mga taon ay sa opisyal magsisilbi itong guiding material sa dalawang kapulungan para mapatibay ang kanilang posisyon sa nakabinbin na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang anya rito ang critical o trial kila dating Pangulong Joseph Estrada, dating Ombudsman Merceditas Gutierrez at dating Chief Justice Renato Corona. Iginiit ng dating Senate President na ang mga ito ay magsisilbing presidenta kaya't mabuting mapag-aralan upang magsilbing gabay sa magiging trial laban kay VP Sara. Naniniwala rin si Enrile na makabubuti pa rin sa Senado na pag-aralan ang mga nagkalipas sa trial kahit pa hindi maaaring mapag-usapan sa publiko o maaaring pag-usapan sa publiko ang merito ng mga petisyong kumukwestiyon sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Nabatid ng Chief Presidential Legal Counsel ang nagsilbing presiding judge noong impeachment trial kay dating CJ Corona bilang siya ang Senate President ng panahon na iyon. Balitang Bayan. Kinumpirma naman ng Philippine National Police na nailigtas na ang 14 na taong gulang na estudyante na dinukot noong Pebrero 20 sa Taguig City. Ayon kay Public Information Chief Colonel Randolph Tuanyo, natagpuan ang Chinese national student sa Macapal Avenue, Parañaque City kagabi. Bago ito na ibalik sa kanyang ama at dinala sa St. Luke's Medical Center para sa medical examination. Dagdag pa ni Colonel Tuanyo, walang ransom na ibinayad sa mga dumukot sa nasabing estudyante na nag-aaral sa isang international school. Kaugnay nito, magsasagawa ang PNP ng isang press conference upang magbigay ng karagdagang detalye hinggil sa nasabing insidente. Balitang Bayan. Giniit naman ng Bureau of Immigration ang pangangailangan ng mahigpit na pagbabantay sa posibleng backdoor channels o ruta na ginagamit para sa illegal na makalabas o makapasok ng Pilipinas. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na may natanggap silang impormasyon na araw-araw na ginagamit ang mga backdoor channel kung saan dito idinaraan ang mga biktima ng human trafficking. Ang kagandahan po ngayon is nagkaroon ng pag-aaral ang Interagency Council Against Trafficking doon sa mga posibleng ruta na backdoor. At isa po sa tinatap ng IACAT kasi this really needs a whole of government approach at this point kasi nagagamit talaga not just for the illegal departure of prominent figures but also for human trafficking. Kaugnay nito, umapila si spokesperson Sandoval sa mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagbabantay sa mga ginagamit na backdoor channels. Ang panawagan din po natin is for the local government unit and the local law enforcement to step up na baybayan po yung mga baybay dagat under their jurisdiction. Dahil ito po ay hindi saklaw ng Bureau of Immigration at saklaw po ito ng local government unit. And if this is being already used para sa illegal travel, then there must be more siguro security deployed doon sa areas para mabantayan po ito. Yan po ang tinig ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa panayama ng DWIC. Balitang Bayan. Pinangunahan naman ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang Rosary Prayer sa St. Peter's Square sa Vatican. Ito'y upang ipanalangin ang pagaling ni Pope Francis. Dinaluhan ito ng mga pilgrim at seniors church figures. Batay sa pinakahuling update ng Vatican, nananatiling kritikal pero stable na ang kondisyon ng Santo Papa. Una nang nanawagan ng dasal ang Catholic Bishops Conference of the Philippines para kay Pope Francis. Balitang Bayan.
Kaugnay ng balitang yan, formal nang naordinahan bilang obispo ng Balanga sa Bataan si Bishop Rufino June Sascon Jr. Pinangunahan ito ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas kasama si Cubao Bishop Emeritus Honesto Otto Oong Chongko at Antipolo Bishop Roberto Santos na ginanap sa Manila Cathedral. Kasabay ng paggunita sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution na kahapon, inalala ng obispo ang naging partisipasyon dito ng namayapang si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin. Binigyan diin ni Bishop Sascon na ang tunay na makadiyos ay makabayan din. Bago ito, nagbigay galang si Bishop June sa libingan ni Nooy Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin. Si Bishop June ay dati ring rector ng Quiapo Church. Nakatakda naman sa Sabado, Marso 1, ang canonical installations ni Bishop Sascon bilang ikalimang obispo ng Balanga. Balitang Bayan. Samantala, labas muna tayo ng himpilan. Mamahagi ng cash gift sa mga senior citizens at centenarians sa pinangunahan ni Pangulong Marcos. Iyatin ang balitang yan ni Patrol 13 Gilbert Pardes. Nasa mahigit 1,000 mga senior citizens at mga centenarians sa buong bansa ang nakatanggap ng cash ayuda sa ilalim ng Expanded Centenarians Act ngayong araw. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang ceremonial distribution sa palasyo kung saan 14 na benepisyaryo nakatanggap kabilang ang 3 centenarian o senior citizens na 100 years old. Sa ilalim ng bagong batas, makakatanggap na rin ng cash gift na 10,000 pesos ang mga senior citizens na umabot na sa edad 80, 85, 90 at 95 habang mananatili naman sa 100,000 pesos ang cash ayuda sa mga senior na umabot na ng 100 years old. Kabilang din sa kwalifikasyon para maging benepisyaryo ay dapat Filipino citizen ang isang senior at beripikado ng kanyang local government unit at ng OSCA. Kabilang naman sa mga pangunahing requirements ang kopya ng birth certificate at iba pang mga requirement. Abot din sa 12.5 million na halaga ng cash gift ang ipinamahagi ngayong araw, pero target daw ng National Commission of Senior Citizens na makapamahagi ng 2.9 billion pesos na cash ayuda ngayong taon sa mahigit 200,000 benepisyaryo. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Matapos sa IZ Report, dako naman tayo sa Ronda Probinsya. Unang biyahe ng PNR sa rutang Legazpi, Naga City naging matagumpay. Iyatin ang balitang yan ni Melvin Machado. Melvin. Eksaktong alas 8 ng umaga nang dumating ang tren sa Naga PNR Station mula lungsod ng Legazpi, sakay ang 150 na pasahero. Ayon kay Mr. Gerald Casaol, OIC Station Operation Division ng Philippine National Railways, wala namang naging aberya o rimalaso sa biyahe ng tren kaninang umaga. Mamayang hapon ay tutulak muli pabalik ng lungsod ng Legazpi ang naturang tren ng PNR. Magsisimula sa 20 pesos hanggang 155 pesos ang pamasahe mula Naga hanggang Legazpi, habang discounted naman ang mga senior citizen at PWD na 124 pesos sa naturang rota. Bago ang pagbiyahe ng tren ngayong araw, ay nagkaroon muna ng malawakang pagpapaalala sa mga opisyal ng barangay at mga munisipyo sa muling pag-arangkada ng biyahe ng tren para makaiwas sa aksidente. Umaasa si Mr. Casaol na muling dadami ang tatangkilik sa biyahe ng Philippine National Railways sa susunod na mga araw. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Totong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, 2 big-time drug suppliers sa Nueva Ecija timbog sa bypass operations. 1 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska. Natin ang balitang yan ni John Agole. Johnny? Yes, 2 hinihinalang big-time na tulak o supplier ng bawal na droga dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Itong nalambat ngayon ng mga operatiba ng Saragossa Police sa Drug Enforcement Unit sa bypass operation sa alas 8:50 ng gabi. Ang mga suspect ayon dito sa ulat ng pulisya ay isang 22 anyos na driver
at isang 32 anyos na babaeng caregiver. Sila ay nadakipa matapos kumagat sa 1,000 halaga ng shabu na bibilhin sa kanila nitong civilian for sure buyer at asset ng Zaragoza Police Intelligence Branch at the Drug Enforcement Unit habang hawak na umano ng isa sa mga suspect itong Mark Manny sa Kalubitawa, itong backup operative sa sila inaristo. Sa gitna ng investigasyon nakuha sa pag-iingat itong dalawang suspect ang kabuang 12 plastic sachet ng hinihinalang naglalaman ng shabu na may timbang 110 grams at may street value ayon dito sa pulisya ng 748,000 pesos at isang touchscreen Tecno cellular phone. Ayon dito sa pulisya, itong dalawang suspect ay ilang linggo rin nilang minanmanan sa kanilang illegal na mga aktibidad sa pamamagitan ng pagsasagawa muna ng test buy at surveillance operations bago formal na ilulunsad nga itong baybasa sa magkapalagayan na sila ng loob at nagtiwala dito sa police asset. Ang mga suspect ay hawak na ngayon ng Zaragoza Police matapos sila sumailalim sa drug test kasama itong mga nakuhang droga sa kanila. Sasampahan sila ng kaukulang kaso may kinalaman sa drug pushing at possession of illegal drugs sa ilalim nito Republic Act 9165 sa Piskalya. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Goles, Central Zone Patrol, nagulat ng Pila Metodong Lakas, DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Balik tayo ulit sa report ng mga IZ reporters. Malacanang nagbigay ng panig sa gitna ng iba't ibang interpretasyon sa ilalim ng saligang batas hinggil sa impeachment case ni VP Sara. Iyatin ang balitang yan ni Patrol 13 Gilbert Pardes. Inamin ng Malacanang na may nakikita raw itong gray area sa terminong forthwith sa saligang batas sa harap ng iba't ibang opinyon na ukol dito na may kaugnayan sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, iba't ibang klase ng opinyon ang lumulutang sa kasalukuyan dahil sa katagang forthwith na mababasa sa probisyon ng konstitusyon. Ayon kay Castro, walang question na agad ikasa ang impeachment case kung may session ng ipapatawag. Pero sa kung dapat isagawa ang paglilitis sa impeachment court sa panahon ng recess, dito na anya pumapasok ang gray area kaya't maaaring may iba't ibang interpretasyon na luluto ang ukol sa nasabing argumento. Wala naman daw kasing sinasabi ang konstitusyon na kailangan magpatawag ng special session at pagulungin agad ang impeachment trial. Patrol 13 Gilbert Pardes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At magbabalik po ang Balitang Bayan sa oras po sa Pilipinas. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Alas 12:46 na po na magandang tanghali. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Balitang Bayan. Babala si San Miguel Corporation CEO Ramon Ang sa publiko laban sa mga peking news articles at deepfake videos na pinagmumukhang nag-endorso siya ng isang investment opportunity. Ayon kay Ang, ginagamit ng scammer ang isa sa kanyang mga lumang interview para linlangin ang publiko na makakapagbigay ng $1,000 o katumbas
ng 175,000 na kita o 175,000 pesos na kita kada linggo ang nasabing investment opportunity. Giit ng business tycoon, isa itong scam at hindi siya nag-i-endorso o mag-i-endorso ng anumang online opportunity. Pinaalalahanan naman ni ang publiko na huwag makipag-ugnayan sa sino mang magpapakilala na taga SMC nang walang proper verification, gayon din sa mga kahina-hinalang social media posts, messages o pages at pagbabahagi ng personal na impormasyon via online. Balitang Bayan. Samantala, tanggap tayo ng IZ Report. Pangulong Marcos, kumpiyansang lalago pa ang industriya ng semiconductor sa bansa. Ihahatid ang balitang yan ni Patrol 13 Gilbert Perez. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalo pang lalago ang industriya ng semiconductor sa Pilipinas. Ito'y dahil marami anyang skilled Filipinos ang nagiging mahusay ng trabahador bilang mga chief manufacturer at integrated circuit designers. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos makaharap at makapulong ang mga opisyal ng Amcor Technology Incorporated sa panguna ng kanilang opisyal at Chief Operations Officer na si Kevin Engel sa Malacanang. Sa nasabing pulong, binigyan din ng Pangulo na ang patuloy na pagnenegosyo sa bansa ng Amcor ay nagbibigay daan para lumago ang industriya ng semiconductor hanggang sa value chain mula sa dating paggawa lamang ng mga disenyo. Rehistrado ang Amcor Technology Philippines Incorporated sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA mula pa noong December 1995. Specialization nito ang paggawa ng semiconductor devices at nangunguna sa iba't ibang serbisyo kabilang na ang back grinding, wafer mapping, assembly at strip testing. Plano raw ng kumpanya na ilipat ang mga gawang produkto nila sa China patungo rito sa Pilipinas. Malaking parte ng semiconductor industry ang bumubuo sa electronic sector ng bansa. Patrol 13 Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At sa iba pang detalye ng balita, aprobado na ng Commission on Elections and BAC ang pagtaas ng service credits ng mga tauhan ng pamahalaan na magbibigay ng serbisyo para sa 2025 midterm elections. Sa ilalim ng Republic Act 10756 o ang Election Service Reform Act Law, mula 5 araw gagawin na ito hanggang 10 araw. Pinapayagan na magbigay o ang pagbibigay ng karagdagang service credit sa mga guro at civil service workers na magseserbisyo bilang mga electoral board, Department of Education supervisor official at support staff na magtatrabaho sa eleksyon. Ayon sa Law Department ng COMELEC, dapat na ayon sa mga alituntunin sa leave privilege ang dagdag kredito. Inirekomenda rin ito ang isang pagpupulong sa Civil Service Commission at Department of Education upang talakayin ang pagkalkula at aplikasyon ng mga kredito. Balitang Bayan. Umabot naman sa mahigit 63% ang kabuoang bilang ng mga balotang naimprinta na ng Commission on Elections para sa 2025 midterm elections. Batay sa datos ng COMELEC, nasa 63 o 63.32% o katumbas ng 45.65 million na balota ang kanilang naimprinta. Dagdag pa ng Polbati, 22.57 million na balota na ang naimprinta ng Miru, habang 23.8 million naman ang naimprinta ng National Printing Office o NPO. Inaasahan nilang matatapos ang proseso sa pag-iimprinta ng natitirang 26.45 million na balota sa March 9 o March 10. Dahil dito nakatakdang mag-imprinta pa ng 14.23 million na balota ang Miro Systems, habang 12.17 million naman ang gagawin ng NPO. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ. Balita sa ibang bansa.
Natagpuang patay ang 3 kababaihan sa isang beach resort sa Belize. Batay sa initial na investigasyon ng mga otoridad, posibleng dahil sa overdose ang pagkakasawi ng mga biktima. Wala rin anilang nagkikitang senyales ng forced entry o visible injuries. Samantalang nakakuha naman ng ilang snacks, inumin, vapes at iba pang electronic devices sa kwarto ng mga biktima. Tiniyak naman ng mga otoridad na patuloy pa rin na gumugulong ang investigasyon sa nasabing pagkakasawi o pagkakamatay ng 3 individual. Balitang Bayan! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Winakasan na ng Chicago Bulls ang 6-game losing streak nito matapos talunin ang Philadelphia 76ers sa score na 140-110 sa nagpapatuloy na 79th regular season ng NBA. Pinangunahan ni Josh Giddey ang koponan kung saan nakakuha ito ng 25 points, 16 rebounds at 6 assists. Sinundan naman ito ni Kevin Huerter na may 23 points at 73 pointers, habang si Zach Collins naman ay 19 points. Balitang Bayan! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Muling nasilayan ng publiko ang Queen of All Media na si Kris Aquino mula nang mag-diagnose ng autoimmune diseases. Kasama ang anak na si Bimbi, dumalo si Kris sa isang awards night upang suportahan ang kaibigang fashion designer na si Michael Leiva na isa sa awardees. Suot ni Kris ang yellow shirt, pink blazer, floral skirt at yellow na face mask. Matatandang bumalik sa Pilipinas si Kris noong September noong nakaraang taon. Balitang Bayan! At maraming salamat po sa aming mga nakaagapay at nakasama po dito po sa DWIZ at Aliw Channel 23. Sa ngalan nga po ni Drew Nasino, ako po si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang programang DWIZ Network News kasama si Angelo Baino at Maine Barreto. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon.